Pagbukas ko pa lang ng pintuan ng opisina, nakakunot na yung noo mo at magkasalubong yung mga kilay mo ah. Ay, Grabe, ang lalim naman ng buntong hiningang yun. Parang galing pa under the center of the earth ah. ay nako. Frustrated lang ako dito sa isang kliyente natin. Napaka-demanding. Mas demanding pa kaysa sa kapatid at hipag mo. Uy, nagre-ring yung phone mo. Ay, speaking of... Ay, hayaan mo na. Kunwari, busy ako. Busy ka naman talaga. Bakit kunwari pa? Sino ba yun? Manliligaw mo? As if naman may time akong lumabas para maligawan. My point. Uy, kanina pa nagre-ring, di mo pinapansin. Sino ba yan? Wala. Hipag ko yung tumatawag. Mamaya ko nilang kakausapin. Anyways, pumayag ka na kasi sa nirereto ko sa'yo. Type na type ka nga ng friend ko nung high school. Nakailang message na siya sa akin, tinatanong kung pwede kang makilala ng personal. Bakit ba kasi binibenta mo ako sa mga kakilala mo? Kung kani-kanino mo ako nirereto, hindi ko naman kailangan ng love life eh. Pero ang love life, kailangan ka. Sayang ang lahi mo, friend. Gusto mo ba forever ka na ng ninang? Paano mo kukukuning ninang ng anak mo kung wala kang chance magkaanak? Ay, sa dami ng inaanak ko, baka wala na akong pang-suporta sa magiging anak ko talaga. Ay, ang kulit talaga nitong hipag ko. Tawag ng tawag. Stable at secured financially itong nirereto ko sa'yo. Kahit wala ka pang trabaho, kaya niyang buhayin kayo ng magiging anak niyo. Grabe naman sa pagiging futuristic ng point of view mo. Uy, ito. May message siya sa GC namin. May reunion ulit kami ng high school friends ko. Tomorrow night to ha. Isasama kita. Hindi pwede si Hubby eh. O ayan, nakapag-confirm na ako ng attendance natin bukas. Talaga, ganon? So ako gagawin mong +1 mo? Ganon? Oo, kaya it's a date tomorrow night, okay? Parang wala naman talaga akong choice. Gigi! Ano na? The party is in full swing tapos ikaw nakaupo ka lang dito tagsa-cellphone. Wala naman akong kakilala dito eh. Tapos naman na akong kumain. Sige lang, talk to your friends. Okay lang ako dito. Maglalaro lang ako dito. Ayun na pala! Hoy, Charles! Bilisan mo nga! Ayaw ng kaibigan ko ng mabagal. Busy tong tao. Loko ka? Huwag kang maingay. Ay, loko. Sorry ha, I'm late. Na-delay yung flight ko from Bicol. At yes, traffic sa Maynila, kaya ngayon lang ako dumating. Sorry. Kakaloka ka. Ikaw nagpapaset up nitong gathering para ma-meet mo si Gigi tapos ikaw tong 2 hours late. Sorry na nga, delayed lahat ng domestic flights eh. Babawi ako, ha? Gigi, hi, I'm Charles. Nice to finally meet you in person. Hi. Oh my gosh! May pagaling pa sa kamay. Grabe, hindi ka na talaga torpe ngayon. O siya, maiwan ko na kayo Enjoy! Kara! Uy! Gigi, kumain ka na? Gusto mo kuhanan kita ng food? Tapos na? Sige, kain ka na muna. Hindi na. Alam mo, makita lang kita. Busog na ako eh. Gigi, may I have your number? Baka pwede mo na rin i-accept yung request ko sa social media para ma-message na kita. Sige. Pero excuse me lang ha. Pag tumatawag kasi, sagutin ko lang sa labas. Medyo maingay kasi dito eh. Oh, samahan na kita. I mean, samahan sa labas. Then you can go on your own with your call. I'll wait for you, okay? Kahit gaano katagal, okay lang. Hello, Nay. Gigi, buti naman sumagot ka na. Kailangan pa talagang ako ang tatawag sa'yo para sumagot ka? Hindi ka raw nagre-reply kay Mina at kay Marco. Tumatawag daw sila sa'yo, hindi mo sinasagot. Nay, marami po kasi akong meetings the past week. Wrong timing yung mga tawag nila eh. Lagi ring late na ako nakakauwi galing opisina. Busy ka. Bakit parang may naririnig akong tugtugan dyan sa background mo? Nasa handaan ka ba? Sinamahan ko lang ho si Kara sa class reunion nila. Nako, dapat natulog ka na lang kaysa lumabas ka pa. Teka nga anak, mabalik tayo. Kulang daw ang pambayad sa renta sa bahay. Tapos magbe-birthday si Brianna. Magkano daw ang iaambag mo para sa birthday party? Laki-lakihan mo na dahil unang pamangkin at inaanak mo pa si Brianna. Nay, di ba po, kaabot ko lang po ng pambayad sa renta at sa utilities nung isang linggo? Naku, baka
ka na gamit nila sa paghahanda para sa 7th birthday. Alam mo namang enggrande ang gustong party ng kapatid at hipag mo. Nay, bakit naman po kasi inuna pa ang pang-birthday kesa sa pambayad ng renta? Kaya ba malay ko? Ako naman napag-utusan lang na tumawag sa'yo. Ay, hayaan mo na anak. Ikaw naman na nakakaluwag. Ikaw ang may magandang kursong natapos at may malaking kinikita. Ambulan mo na lang ng grasyang kapatid mong walang-wala sa buhay. Huwag ka na magreklamo. Hindi naman ho ako nagrereklamo, Nay. Nagtatanong lang. Ay, kaya ho ba nilang bayaran ang magagastos sa party ni Brianna? Ambagan nga kayo. At balita ko, sasagutin naman talaga ng ibang mga ninang ang handaan. Maraming pakulo itong si Mina para mabawi ang ginastos sa party ni Brianna. Pwede naman kasing simpleng handaan na lang. Bakit kailangan pa ng bonggang-bongga? 2 buwan pa naman bago ang birthday. Bakit parang ang dami agad gastos? Hindi ko rin alam kay Mina. Nako, tinatawag na ako ng mga kalaro ko sa bingo, ha? Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Magpadala ka ng pera sa kapatid mo, ha? Huwag mong kalimutan. Oh, tapos na yung tawag mo? Oo. Sabi ko naman sa'yo kahit hindi mo na ako hintayin eh. Papasok na lang ako sa loob mamaya. Magpapahangin lang muna ako saglit. Ang gigil kasi sa loob no? Hindi tayo magkakarinigan. May malapit na cafe dito, walking distance lang. They sell the meanest chocolate cake. Ha? Nasabi kasi ni Kara na favorite mo raw ang chocolate eh. Gusto mo bang itry para malift ang mood mo? Paano si Kara? Babalikan na lang natin si Kara later. I'll send a message para hindi ka na rin hanapin. O kapag nainip na siya, di siya na lang ang pumunta sa kabila. Malapit lang ba talaga yun? Naka-heels lang kasi ako eh. Okay lang yan. Actually, may dala akong solusyon para dyan ha. Eto, nandito sa bag. Wait lang ha. Sandali, eto. Ha? Ayan. Ha? Sapatos? Oo. May dala kang sneakers? Yes. Size 7, right? Pero paano mo na... Kaya mo na. Ay, si Kara talaga. I didn't know what to give you to make an impact sa una nating pagkikita. Kaya, here. Ayan. Try it on. Pero hindi ka ba nag-aalala sa kasabihan na kapag niregaluhan ng sapatos? Pwede maglakad o tumakbo palayo kapag binigyan ng sapatos. Nako, hindi ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Talaga? Oo. Saan ka naman naniniwala? This is a destiny. Huh? Alam kong we are destined to meet and be together. Huh? May sapatos man o wala. Grabe, hindi ka napapagod kakakwento? Oo, hindi. Basta ikaw ang kausap. Alam mo, tagal kong kinulit si Kara para makilala ka at makita in person. Kaya sinusulit ko na. Speaking of Kara, ayan na siya. Oo nga. Nakakaloka kayo. Hindi na Bakit? kayo bumalik sa bar sa kabila. Hindi ba kayo sumasagot sa message ko? Ay, sorry. Hindi ko napansin. Nag-message ka pala. Nakakaloka ka talaga. Ang sakit sa paa maglakad papunta rito, ha? Pataas yung daan. Ang taas pa naman ng heels mo, Gigi. Paano ka... OMG. May sneakers kang dala? Wala ka naman dalang bag kanina. Galing to kay Charles. Ay, wow! Amazing ka dyan, friendship. Naisip mo pa talaga yan? Bongga ng pa-welcome to my life gift mo, ha? Puting sneakers na may kinang-kinangang brilyante pa. Sure ako talaga. Uwi na ba? Hindi pa. Punta raw tayo sa bahay nila Sam. Mga 10 minutes drive daw. Sabi ko, susunod na lang tayo sa kotse ko. Nako, kayo na lang kaya. Nakakahiya. Hindi ko naman ka-close yung may-ari ng bahay. Pinsan ko yun, si Sam. Tara na, sama ka na. Pero kung ayaw mo, dito na lang tayo. Huwag kayong killjoy ng dalawa, ha? Nagsulo na nga kayo rito, eh. Tara na! Pero, pwede ikaw na lang kumuha ng kotse ko sa kabila, Charles? Hindi na kaya ng powers ko maglakad ulit. Iwan mo muna sa akin si Gigi. Sasoli ko na lang mamaya pagbalik mo. Mukha ka talaga? Sige, basta isoli mo ha. Aba. Uy, kanina ka pa ba? Kanina pa ako nakatitig sa'yo sa may pintuan. Sino ba yung kachat mo at abot tengi yung ngiti mo? Si Charles.
Ang kulit talaga nitong kaibigan mo. Hindi nauubusan ng sasabihin. At ang daming time, ha? Kahit anong oras ako mag-reply sa chat niya, nakakasagot siya agad. Huy, for your information, torpe at mahiyain yan nung high school. Hindi yan nagsasalita hanggat hindi kinakausap. Kung hindi lang yung naging barkada ng asawa ko, hindi ko rin magiging kaklose yan eh. Talaga? Mahiyain? Parang hindi naman. Pero siguro nagbabago talaga mga tao sa katagalan. Uy, birthday ng anak ni Jerome sa Sabado. Nagpadala ng invitation. Nakita mo na ba? 7 blue bills daw tayo. Kaloka talaga ngayon, no? Ginagawang negosyo yung pagpapa-birthday. 7 blue bills? Eh di 7,000 na agad yun. Tapos may 7 shoes pa, 7 dresses, 7 wishes na may sariling wishlist. Nakita mo ba yung wishlist? May iPad mini na nakalista sa ka-Apple Watch. Nakakaloka. Kinagamit ba ng 7-year-old yun? Ewan ko. Ganyan na nga ata ang uso ngayon. Tapos kailangang magko-confirm pa dahil papalitan daw ang lineup kapag hindi makakapunta ang original na nakalista. Sa 7th birthday ng anak mo, magpapaganyan ka ba? Naku, hindi, no? Okay, nire-respeto ko ang ibang magulang sa mga trip nila kahit parang sobra na minsan. Pero ako, swimming party ang plan namin. Wala masyadong seremonyas. Tapos mag-birthday na lang din siya sa school. Ay, siya nga pala. Anong gustong regalo ng inaanak ko? Alam mo naman yun, Barbie lang ang gusto nun. Oo, maiba nga tayo. Kaya na ba ni Charles? O bakit namula ang mukha mo? Nagtatanong lang naman ako kung kayo na. Hindi pa. I mean, ang bilis naman yata masyado kung kami na agad, no? 1 month pa lang kami magkakilala. Hoy, 1 month na rin kayong gabi-gabing nagkikita saka laging magkausap. Isa pa, wala sa tagal yan, no? Kung pakiramdam mo okay kayo together, go for it. Huwag ka na magpakipot dahil 35 ka na, no? Nag-expire ang matres ng babae. Grabe ka naman sa akin. Eh, ano pa bang hahanapin mo dyan kay Charles? Matangkad, gwapo, matalino, maayos ang trabaho, mabait, maalalahanin, ang dalas pa magpadala ng bulaklak. Build up na build up mo, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pinaka-importante sa lahat, sincere siya at seryosong-seryoso sa'yo. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa bahay, di ba? Ang dami kong responsibilidad. Mali, Gigi. Hindi mo sila responsibilidad. Matulungin ka lang talaga. Ay, bigyan mo naman ng chance ang sarili mo na lumigaya naman, Gigi. Hindi puro na lang yung ibang tao. Maging selfish ka rin minsan. Try mo. It's liberating. Gigi, hiniwa ko na yung steak para sa'yo. Here you go. Uy, thank you. Parang alalim ng iniisip mo kanina pa. Dahil ba dun sa tumawag habang papunta tayo dito sa resto? Ha? Wala to. Ano, kain na tayo? Teka muna. Okay ka lang ba talaga? Oo, okay lang. Sanay naman na ako sa ganun. I'm sure narinig mo dahil ang lakas ng boses ng nanay ko kanina. Breadwinner ka pala, no? Ilang taon na yung kapatid mong pinapaaral? Ha? Wala na. Graduate na ang kapatid ko. Pero may pinapaaral ako mga pamangkin. Magsa-7 ang isa at ang isa naman 5 years old. Kaka-start lang sa preschool. Bale, 2 yung pinapaaral kong pamangkin. Ha? Yung magulang. Brother ko kasi walang maayos na trabaho. Palipat-lipat. Single parent? Hindi. Sister-in-law ko naman housewife para matutukan yung pag-aalaga sa mga bata. 3 kasi ang anak nila. May isa pa silang 3 years old naman. I see. Kain na tayo. Ay, Ha? excuse me lang ulit ha. Tumatawag ulit si nanay. Magsi-CR na rin ako. Excuse lang ha. Teka, sumana kita sa CR. Hindi na. Babalik naman ako kaagad eh. Hello, Nay. Nasa labas po ako. Ate, si Marco to. Marco, Ate Gigi, iyak nang iyak kasi si Mina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw mo rin mag-ambag para sa birthday ni Brianna. hindi naman sa ayaw kong mag-ambag. Nag-abot na ako ng 10,000 kay nanay nung 1 linggo. Pambayad ulit ng renta at utilities. Nakadalawang bigay na ako. Sabi ko kay nanay, 5,000 lang ang maximum na kaya kong iabot para sa birthday ni Brianna sa 1 buwan. Ate, wala nang value ang 5,000 piso ngayon. Baka cake at balloons lang mabili niyan.
Wala pang pagkain. Bakit ba kasi kailangang sa private resort pa gaganapin ang party? Baka mas mag-e-enjoy pa yung mga bata kung sa restaurant na lang ganapin. Ang gusto ni Mina kasi, mas mahaba ang oras para may program pa. Wala talaga akong budget ngayon eh. Sagad na 5,000 ang may aambag ko sa inyo. Magta-tuition pa si Brian, hindi ba? Baka sa isang buwan makapag-abot ako ng mas malaki. Pero ngayon, wala talaga eh. May binabayaran kasi akong kondo, di ba? Hindi ka naman ganyan dati, ate ha. Bakit parang ang damot mo na? Marco? O eto si nanay, kakausapin ka raw. Gigi, alam kong may time deposit ka at ipon. Baka pwedeng bawasan mo kahit kaunti para dito sa pamangkin mo. Isang beses lang siya magse-celebrate ng 7th birthday niya. Napareserve na ang venue at nakapag-down na rin sa catering. Ha? Nakapag-down payment na? Saan naman kinuha yung... Ibinigay ko muna yung bigay mong pambayad ng renta. Nakiusap na lang ako kay Aling Ason na madedelay lang tayo ng 1 buwan sa bayad. Nay, nakadalawang abot na po ako sa inyo ng pambayad. Napapawi naman daw ang perang nagagastos dahil sa inilista na ni Mina ang iaambag ng mga ninang at ninong ni Brianna. Ay, alam mo, Nay, saka na lang po tayo mag-usap. Teka, ito ang kapatid mo may sasabihin daw saglit. Hello, ate. Ate, sorry kanina. Hindi ko naman sinasadyang sabihan kang madamot. Alam ko namang ikaw ang pinakamatulungin at pinakamabait na ate. Tsaka, pumayag ka na, di ba? Sasabihan ko na si Mina at si Brianna na magbibigay ka ng 20K. Yun na lang kasi ang kulang. 20,000? Hello? Hello? Binabaan pa ako ng tawag. Makabalik na nga lang sa lamesa. Baka naiinip na si Charles. Ano to, Charles? May string quartet, flower setup at cake pa? Teka, may nakasulat sa cake. Will you be my girlfriend? Gigi, alam kong baka isipin mo na parang sobrang bilis naman, no? Pero isa lang masasabi ko. Subukan mo ako. Papatunayan ko araw-araw na aalagaan kita at mamahalin. Sisikapin ko na mapangiti ka palagi. Okay? Ang sweet naman nila. Bagay na bagay sila. Pumayag ka na, pumayag ka na. Tingnan mo, nagre-react na tuloy yung mga tao rito. Gigi, will you be my girlfriend? Oo. Yes! May nobyo ka na pala, Gigi. Hindi mo man lang pinakilala agad sa amin. Oo nga, ate. Kung hindi ka pa nakita ni Mina kanina na may naghatid sa'yo dito, hindi pa namin malalaman. Kagabi ko lang siya sinagot. Gusto niyo na kaagad makilala. Eh, aba, syempre naman, anak. Para masipat ang karakas, baka dadagdag pa sa gagastusan mo yan. Ay, nasan pala ang mga bata? Nasa ninang Jenny nila sa kapatid ko. Kumusta pala ang paghahanda sa birthday ni Brianna? Ayun na nga, Ate Gigi. Ayaw mag-ambag ng ibang ninang at ninong ni Brianna. Ang laki tuloy ng kulang sa babayaran ko. Ang dami na nag-confirm na pupunta sa party, pero yung mga nilista ko sa program, ang dami mga dahilan para hindi makapunta. Magkano ba ang kulang? Kung sa 1 buwan pa naman babayaran, baka makapag-abot pa ako. Ay, talaga, ate? 30K pa ang kulang Ano? Nung kagabi, sabi sa akin ni Marco, 20,000 lang yung... pinadagdagan ko kasi ng french fries at ice cream para mas mag-enjoy yung mga bata. Thank you talaga, Ate Gigi, ha. Isama mo nga pala sa party yung boyfriend mo, ha. Ipagre-reserve ko siya ng upuan. Kara, pupunta ba kayo sa birthday ni Brianna? Nasend ko na ang invitation nung 1 linggo pa. Nakapag-RSVP ka na ba? Ay, oo nga pala. Hindi ako nakapag-RSVP. Pakisabi na lang na pupunta kami, ha. Isama ko rin si Hubby. Isasama mo si Charles, di ba? Para may kausap din si Charles.
Ano palang gustong regalo ni Brianna? Sa invitation, parang may nakita kong listahan ng mga wish niya. Pili ka na lang doon ng pinakamura. Or iba na lang ibigay mo. Pwede naman yun. Bakit pinakamura? Basta makikita mo sa invitation. Eto, may digital copy ako. Isasend ko sa phone mo. Complete set hardbound Harry Potter books? Illustrated edition? iPad Air? Laptop, any brand 13 inches, digital watch, rubber shoes, stainless steel engraved tumbler. Ayoko na magbasa, friend. Sumakit ang bato ko. Kaloka, di ba? Parang hindi 7 taong gulang yung may wish. Eh baka naman sa tatay at nani ni Brianna galing itong wishlist niya. Eh ikaw, anong regalo mo? Nag-ambagan kami ng ibang ninang at ninong ng mga pinsan ko para bilhan si Brianna ng bike. Wow, that's cool. Pero okay lang ba yun? Wala naman sa wishlist. Eh, yun ang gusto ng pamangkin ko eh. Ilang beses na niyang sinabi sa akin. Charles, nanay ko, si Lucy, kapatid ko naman, si Marco at asawa niya si Mina. At yung 2 batang nakared na nagtatakbuhan yung mga pamangkin ko. Ang bunso naman, ayan, natutulog sa stroller niya. Magandang hapon po. Salamat po sa pagkumbida niyo sa akin dito. Happy birthday kay Brianna. Ayan, oh. Thanks Ate, punta lang ako sa caterer. O sige, Tagasan ka? Sa Bicol ng probinsya namin. Pero may condo ako sa BGC area. Mga 15 minutes walk sa condo ni Gigi. Charles, iho, kumain muna kayo ni Gigi. Maiwan ko muna kayo, ha? May dumating na kamag-anak galing probinsya. Salamat po. Love, saan ko dadalhin pala itong regalo ko sa birthday celebrant? ako na lang ang maglalagay. Halika, dun sa long table. Okay. Teka, bakit parang nakasimangot yung kapatid mo nung makita ako? Huwag mo na lang pansinin yun. Hoy, ayan, magsastart na yung program. Tara, maupo na rin tayo pagkahatid natin itong mga regalo. Marco? Bakit? May problema ba? Bakit umiiyak si Mina? Bukod sa iyo at kay Ate Cara, hindi nagdatingan yung mga kinuha niya sa 7 Blue Bills. Pati walang nagregalo ng mga nakalagay sa wishlist, ate. May ilang ninang at ninong din na nagpa-pledge tapos nang i-follow up ni Nina, binlock na daw siya. Mga ninang at ninong? Sino? Sa side nila, pati sa ibang kaopisina dati ni Nina. Ang pinaka-iniiyakan niya, ang mga regalo, puro damit at laruan daw. Walang nasunod na nasa wishlist. Love, tanong lang ha. Bakit si Nina ang umiiyak? Hindi naman siya may birthday. Hayaan mo na. Ganyan lang talaga yan. Mamaya yan, okay na yan. Ate Gigi, kulang ang pambayad namin sa catering pati sa venue. Ha? Akala ko ba nakabayad na kayo? Sabi mo last time 30,000 lang ang kulang. Naibigay ko na kahapon, di ba? Kulang pa ng 26,000 ate. Kasi nga, hindi nagbigay yung ibang ninong at ninang. Grabe naman. Magkano ba lahat ng ginastos dito? Ibigay niyo na nga ang resibo sa akin. Wala akong dalang cash ngayon. Hindi niyo naman sinabi agad. Pwede ba yung credit card? Itatanong ko kung pwede yung credit card. Love, hindi naman sa nakikialam ako ha. Pero tama ba yung narinig ko? 56,000 pesos? Para sa 7th birthday? Ganun kalaki? Ay, parang gano'n na nga. Ate Gigi, salamat sa pagbabayad ng balance sa catering at sa venue, ha. Ang mga resibo nga pala, saka ko na ibibigay, ha. Kukwentahin ko muna, baka may babayaran pa kasi na hindi ko nakwenta sa ibang supplier. Sabihan na lang kita para mabayaran mo na rin. Oh, sige, sige. Nasaan pala si Brianna? Nagustuhan ba niya yung regalo namin ng ibang ninang at ninong niya? Nagbabike na yata sa labas sila ng tatay niya. Pero ate, hindi naman sa pag-aano, ha. Pero, bakit pala hindi na lang iPad yung niregalo niyo? Hindi ba yun yung nasa wishlist? Wala naman kasing bike dun sa listahan. Ano kasi, masama kasi sa bata ang gadgets. Hindi advisable. Isa pa, laging sinasabi sa akin ni Brianna na gusto niya ng bisikleta kaya nag-ambagan kami magpipinsan. Bale, 4 pala kami nag-ambagan para sa bike at gears. Sana ate, yung sa tablet na lang ang pinag-ambagan niyo.
Mura lang ang bike eh. Kaya na nga dapat ng isang tao yun. Mina naman. Tsaka ate, kaya nga may wishlist eh. Dapat sinusunod yun ng mga magre-regalo. Pati yung kaibigan mo, si Ate Cara, damit din ang niregalo. Wala naman nakalista doon na damit eh. Marami ng damit si Brianna. Sana nag-stick kayo sa kung ano yung nasa listahan, ate. Ang dami na nga niyang sinama na wala sa invitation list tapos ganun lang yung niregalo niya. Mina. Parang may narinig akong hindi ko nagustuhan, Gigi. Mina, may sinasabi ka ba? Ang sinasabi ko lang naman, may wish list, may program. Sana sinunod niyo yun. Sayang kasi yung effort ko mag-asikaso at mag-organize kung hindi naman nasusunod lahat. Sana, bago ka nag-organize ng ganitong event para sa 7 taong gulang mong anak, tinanong mo muna siya kung kailangan ba niya at gusto ba niya yung mga gadgets na nakalista dun sa wish list. Ay, nako, Cara, pasensya ka na. Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko. Ang sensitive nyo naman, hindi na nga kayo invited. Mina, tama na. In-invite ako ni Gigi at alam kong siya ang halos lahat gumastos dito sa handaang to. At isa pa, nasa 7 Blue Bills na ako bigla kahit originally wala ako doon tapos ngayon nilalait mo pa yung mga damit na niregalo ko? Napaka-ungrateful mo naman! Pati yung bike na niregalo nila Gigi at yung mga pinsan nila, sinabihan mo pang cheap? Wala akong sinabing cheap. Sinabi ko lang na kayang bilhin ng isang tao lang. Sana tablet na lang kasi mas okay pa yun eh. Mina, tama na sabi. Ate! Ano ba? Bakit mo naman sinisigawan si Mina? Tanungin mo muna kung anong ginawa ng asawa mo bago mo rin sigawan ng kapatid mo. Huwag kang ang makisawsaw dito. Hindi ka naman kasali ah. Ang dami namang extra dito. Marco, tumigil ka nga. Nagre-reklamo na ba agad dyan jowa mo dahil ikaw ang nagbayad kanina sa party? Dahil ba ang dami mong nagastos? Kaya ba kayo nagtatalo-talo? Sinama mo pa yung Ate Cara na reklamador din. Aba, Marco, alamin mo muna yung buong kwento bago kung ano-anong sinasabi mo dyan ha. Halata namang ayaw ninyong pinagagastos si ate para sa amin. Ilang beses ko nang narinig sa phone kapag magkausap kayo ni Ate Cara. Pinagsasabihan mo si ate na huwag masyadong maging mapagbigay sa amin. Aba, bakit? Masama bang payuhan ko ang kaibigan kong magtira naman para sa sarili niya, ha? Hindi naman namin pinipilit si Ate Gigi na magbigay ah. Dahil mabait na taong kapatid mo pero inaabuso ninyo lalo na niyang asawa mo. Makapagsalita akala mo may patagong pera. Charles, Cara, mag-uusap muna kami. Magkita na lang tayo sa labas. Basta sinasabi ko lang totoo. Charles, tara. Dito lang ako, Cara. Gigi, hihintayin kita. Gusto ko rin marinig ang pag-uusapan ninyo. Marco, mag-apologize ka kay Charles at Cara. Wala silang ginagawang masama. Itong si Mina, So kinakampihan mo yung mga kasama mo kaysa sa amin na pamilya mo. hindi to laro para magkampihan. Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Nina, tumigil ka nga ng kakaiyak mo at magsalita ka. Nagsabi lang naman ako na bakit hindi nila sinunod yung wishlist. Pati sabi ko lang naman mas okay na tablet kaysa bike. Tapos pinagtutulungan na nila ako. At sila nagalit na sa akin. Wow, best actress. May binubulong ka ba dyan, ha? Sabi ko, parang best actress sa datingan ng misis mo. Umiiyak pa habang nagsusumbong. Mina, nilait mo yung niregalo ko, pati yung regalo ni Cara. Narinig ni Cara kaya siya nagalit. Tapos ngayon pinapalabas mong pinagtutulungan ka namin. Ate, umalis na nga lang kayo kung paiiyakin nyo lang ang asawa ko. Napagod yan mag-organize ng party. Siya lahat ang nag-asikaso. Hindi nyo na nga tinulungan eh. Hindi ba si Gigi nga nagbayad ng lahat? Hindi ba siya tumulong ng lagay na yon? Pera-pera lang ba lagi ang labanan dito? Kapag wala bang pera, hindi pwedeng magreklamong napagod. Teka, para lumalayo na tayo sa issue rito eh. Alamin mo muna yung totoong nangyari bago yung kung ano-ano yung sinasabi mo. Yung kapatid mo ang biktima rito. Asawa mo may kasalanan. Ay, huwag ka nga makialam dito. Ate Gigi, sinasabi ko na nga be, pera din ang habol sa'yo ng Charles na yan. Unang kilala pa lang namin, ganito na agad. Kontra na agad siya sa pagtulong mo sa amin. Ano? Tumahimik ka, Marco, ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ganyan si Charles.
Gigi, umuwi na kayo ng mga bisita mo. Pinapaiyak niyo lang si Mina. Ngayon pati si Marco galit na at sinisigawan mo pa. Nakakahiya, nagtitinginan ng mga bisita na hindi pa nakakaalis, oh! Nay, ako ba ang pinaalis nyo? Ako ba talaga? Ay, ikaw na lang ang magbigay. Ikaw ang mas nakakaunawa, hindi ba? Eh sige na, umalis na kayo ng mga bisita mo. Nagulo ang party nang dahil sa inyo. Nagulo? Nagulo ko yung party? Kami ng mga bisita ko? Nay, hindi mo man lang ba tatanungin kung ano nangyari? Alam kong masama ang loob mo sa paggastos sa birthday ng pamangkin mo. Kaya sige na, kapag makaipon ako ng pera mula sa pensyon ng tatay mo ako na magbabayad para wala ka na maisumbat pa. Isumbat? Kailan ba ako nagsumbat, Nay? Sumbat na ba tawag doon? Yung magtanong kung bakit magarbo at hindi simple yung handaan? Nagbigay naman ako ng pera, ha? Nagreklamo ba ako? Kahit hindi naman ako dapat ang magbayad, ako pa rin yung gumastos. Tapos ngayon, ako pa tong nanggugulo? Ako pa yung hindi tumutulong? Ninang ka ng pamangkin mo. Ninang ka ng birthday celebrant. Hindi ba ninang ang sasalo sa magulang kapag... Nay, ang ninang ang gagabay sa inaanak nila katuwang ng magulang. Hindi sinabi ng pari nung binyag na kapag walang perang magulang ng bata, pwede silang mangikil sa mga ninang at ninong. Walang ganun, Nay! At Nay, hindi rin sinabi nung binyagan na required na magregalo kapag Pasko at birthday. Hindi rin nabanggit ng pare na kapag walang pera panggastos sa party ang magulang ng bata, ay ninong at ninang ang gagastos at mag-aambagan. Kita mo na, ate. Masama naman pala talaga ang loob mo eh. Tama nga si Mina. Napipilitan ka lang. Ayaw mo naman talagang tumulong. Ay, tama na, Marco. Nakakahiya sa mga bisita. Gigi, umalis na kayo. Saka na lang tayo mag-usap kapag hindi ka na emosyonal. Emosyonal? Wow! Ako pa ngayon ang emosyonal. O sige, ano pang ibibintang niyo sa akin? Ako na lang lagi. Pati ba naman sa awayan na ganito na hindi naman ako nagsimula? Ako pa rin ang taya. Tama na, Gigi. Nai-stress na ako sa inyo. Pati ang kapatid mo at hipag mo. Gigi, let's go. Love, let's go. Hinihintay tayo ng lakaro sa labas. Tayo na. Friend, I'm not sorry for lashing at your brother and sister-in-law. They deserved it. Pero I'm sorry kasi nagkasagutan kayo ng nanay mo dahil dito. Hindi lang din ako makapaniwala na parang baliwala lang pala lahat ng tulong ko, pati sakripisyo ko. Hanggang ngayon, parang money maker lang ang tingin nila sa akin. Kaya from now on, unahin mo na lang ang sarili mo, ha? Tama si Charles. Kahit mas maging madiin pa ang bansag sa amin ng pamilya mo na kami ang sulsol at reklamador, okay lang. Basta maging masaya ka lang. Mali ba ako na ganito ang maramdaman? Parang napaka-unfair lang. Wala naman akong pakialam sa pera talaga eh. Kasi di ba kikitain ko naman yun, pero para pag-isipan nila ako ng masama. Sorry pati kayo nadamay. Ang sakit lang. Gigi. Kahit minsan pakiramdam ko, inaabuso na ako, hindi pa rin ako nagrereklamo. Nagbibigay pa rin ako pero bakit ganon? Bakit ako pa ang nakakapagbigay ng stress sa kanila? Ako pang may kasalanan ngayon. Nagbigay lang daw ako ng pera pero hindi ako tumulong sa party. Ako ba ang nakaisip ng ganoong handaan? Hindi naman, di ba? Pero ako pa rin ang nagbayad ng lahat. Eye-opener to para sa'yo, friend. Minsan, kahit gaano ka pa kabait, kapag insecure mga taong tinutulungan mo, ikaw pa talagang lalabas na masama. Alam mo, Gigi, okay lang naman sa akin na tumulong tayo sa pamilya mo eh. Pero nire-respeto ka rin nila, pati ang feelings mo. Okay lang kahit laitin nila ako o pagbintangan. Pero wag lang ikaw. Hindi pwede yun. Parang feel mo na talagang kayo magkakatuluyang dalawa. Eh, syempre naman. Pero agree ako dito kay Charles, Gigi. Irespeto ka rin sana nila. Pati yung personal life mo. Para kasing kakakilala pa lang nila kay Charles, kontrabida agad yung tingin sa kanya. Oo nga eh, pambida ako eh. Naging boy sundot na lang ako ngayon. Pangmilid na porma ako, hindi pang kontrabida. Naisingit mo pa talaga. Siyempre. Ay, teka. Tumatawag yung asawa mo sa phone ko. Hinahanap ka na. Iniwan mo pa kasi sila sa kotse. Dapat pinakit mo na rin dito sa condo ni Gigi. Magigising kasi ang anak ko kapag na ibang pwesto. O siya, mabosh na. Baka nagising ang anak ko kaya tumatawag na si Habi. O sa Lunes na lang ulit ang chikahang walang humpay. Tama na Sige. iyak. Thank you, Bye-bye. Kara, ha? Ingat kayo pag uwi.
Love, halika. Halika. Jesus, kailangan talaga nakakandong ba ako sa'yo? Oo naman, siyempre. Para mas mayakap kita na mahigpit na ganito. Yan. Love, pasensya ka na ha. Nakakahiya sa'yo nung unang meeting nyo ng pamilya ko. Tapos, Ay, hindi, ganyan wala yung ka na. nangyari. Ayos lang yun. Wala ka namang kasalanan eh. Ba't ka magsusorry? Hindi mo kontrolado ang isip at judgment na ibang tao. Kahit pa pamilya mo sila. Pakiramdam ko kasi, inapi nila tayo masyado, love eh. Masyado tayo na-judge kahit hindi naman dapat. Tama. Pero ano kasi, nasanay sila na sila lang ang priority mo. Sa oras, pati sa pera, sila lang. Pero ngayon nandito na ako. Baka naisip nila, kukunin ko lahat ng oras mo. Which is, totoo naman. Talaga ba? Oo naman. Oras mo, sa akin, oras ko rin para sa'yo. Pero ang pera mo, okay? Ang pera ko, pera mo pa rin. Ano? Ano bang logic yun? Ang ibig ko sabihin, wala namang magbabago dapat sa kung anong gusto mong gawin sa pera mo eh. Kung gusto mo silang tulungan, of course, pwede mo pa rin gawin yun kasi pera mo naman yun eh. Pero sana lang, maglagay ka rin ng limit ha, love? Para hindi kayo naabuso, para hindi ka nasasaktan. Alam ko na ngayon. O tapos, ano pa yung isang sinabi mo? Yung na ang pera ko, pera mo rin? Oo. Bukod dun ang akin ay iyong iyo, ha? At yung iyo, akin din, di ba? Parang alam mo na, nung maging tayo, sayong-sayo na ako. Sayong-sayo na ako agad, pati lahat ng ari-arian ko, lahat ng ari-arian ko, iyo. Pahingi lang ako ng konti para may pandate tayo, saka may pambili rin ako ng flowers mo, ha? Sige na. Wow, talagang confident ka. Ay, oo, confident ako, confident. Oo naman. Ang aga mo naman bumisita. Wala si Gigi rito. Magandang umaga po. Alam ko pong wala si Gigi. Nasa kondo niya. Doon po ako galing ngayon eh. Matatanda naman na kayo. Alam niyo na ang ginagawa niyo. Hindi pa naman po gano'ng matanda. Bakit ka pala naparito? Gusto ko lang po sana ipaliwanag yung nangyari kahapon sa party. Wala naman po masamang sinabi si Gigi. Oo, maging kami ni Cara. Wala po. Naikwento na ng kapatid ko na tiyahin ni Gigi. Si Mina daw ang nag-umpisa. Pagpasensyahan niyo na si Mina. Napaka-immature pa rin talaga kahit tumanda na. Binibaby kasi ng anak ko kaya ganon. Madalas wala na sa lugar. Kung alam niyo na po ang nangyari, nag-message na po ba kayo kay Gigi? Unang beses naming nagkasagutan ng anak ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin o kung paano. Gusto ko lang din po malaman niyo na seryoso ako sa relasyon namin ni Gigi. At baka, ma'am, ayain ko na po siya magpakasal ngayong taon. Ha? Hindi ba kakasimula pa lang ng relasyon niyo? Financially and emotionally stable naman na po kami parehas eh. Saka very compatible po kami sa isa't isa. Kapag pumayag po siya within this year, magpapakasal na po kami. Bakit mo sinasabi to sa akin ngayon? Para po alam ninyong permanente na ako sa buhay ni Gigi. At dahil gusto ko po sana magkasundo-sundo tayong lahat para maging mas masaya po ang lahat, di ba po? Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga mo naman dumalaw. Wala dito si ate. Ugok ka talaga eh. Aray naman, Nay. Bakit mo ba ako binatukan? Hindi ka pa natuto sa mga pangaral ko sa inyo ng asawa mong isip bata kagabi. Magsisimula ka na naman ng gulo. Maupo ka nga dyan. Kung ayaw mo, lumabas ka. Huwag mong sigawan tong bayaw mo. Bayaw? Tanggap mo na agad? Sino naman nagsabing hindi ko tanggap si Charles? Mahiya ka nga sa balat mo. Ikaw ba ang aastang mayabang wala ka pang napapatunayan sa buhay? Na-impress na kayo agad? Porkit matangkad, gwapo, saka may kotse? Kotse lang naman ang kulang ko Mahal niya at sineseryoso niya ang ate mo. May malasakit siya sa pamilya at malakas ang loob na humarap dito kahit mag-isa. Hindi gaya mo, puro kasatsat. Nay naman, favorite mo na rin yan? Dahil puro si ate lang ang pinupuri mo. Ngayon, nadagdagan pa. Kailan mo pa ba ako pupurihin? Kapag naghanap ka na ng permanenteng trabaho at hindi ka na umaasa sa akin at sa ate mo, magbalot ka ng buto.
Hindi yan kapag nahirapan ka sa trabaho, magre-resign ka, tapos hingi ka ng hingi sa amin, tapos kapag hindi ka napagbigyan, ikaw pang galit? Nay, nakakahiya. Dito mo pa talaga ako pinagalitan? Para alam ni Charles na hindi kita kinukonsinte at mahal na mahal ko ang ate mo. Mahal ko rin naman si ate. Magsusorry na ako kay ate, Nay. Nakakahiya nga ang ginawa namin kahapon. Pati kay ate Cara. Sorry na rin, Charles. Hindi, okay lang. Mabuti pa sa ate mo na lang ikaw mag-sorry, ha? Kahit di na sa akin, ayos lang. Mamaya, tatawagan ko si ate para makapag-sorry kami at makapagpasalamat. Aba, dapat nga kagabi mo pa ginawa. Wala akong load kagabi, Nay. Saka, napagod ako makipag-away kay Mina. Nakakaubos siya ng lakas. Hindi ko na talaga siya kukonsintihin. Ang sakit niya sa ulo eh. Pinakasalan mo yan eh. Kastiguhin mo at pagtiisan mo. Charles, Po. nag-umagahan ka na ba? Halika, paghahain kita. Magalmasal tayo. Sige po, Nay. Ay, wow! Bayaw na talaga. Welcome to the family. Paano naman ako? Ate? Uy, love. Akala ko late ka nagigising eh. Uy, huwag ka maingay. Baka isipin nila, magkasama tayong natulog kagabi. Hindi ba totoo naman? Doon ako natulog, katabi mo. Huwag ka nga maingay. Ate, sorry. Ha? Sorry saan? Sorry dahil pabigat ako at pasaway kami ng asawa ko. Pero don't worry, nagsisisi na ako sa nagawa ko. At pinagsabihan ko na rin yung asawa ko. Kaso Yung asawa niya, ma-pride. Ayun, nag-alsa balutan. Tingnan ko lang kung ilang araw yun bago bumalik dito. Nay, huwag mo na sirain yung moment namin ni ate. Okay na sana eh. Ewan ko sa'yo. Ate Gigi, salamat ang marami sa lahat-lahat ng tulong. Kahit alam kong hindi mo naman kailangan gawin, ginagawa mo pa rin. Thank you. Tsaka sorry ulit. Alam mong hindi ko kailangan tumulong? Alam ko naman talaga. Ayaw ko lang tanggapin. Kakasulsol yan sa'yo ng asawa mo na porke si Gigi ang may trabaho at maraming pera, kailangan kayong tulungan. Kaya matauhan ka na rin, Marco. Opo, Nay. Pasensya ka na, anak, ha? Sorry kahapon. Pinagsabihan ko naman ang dalawang yan. Sila ni Mina. Hindi na sila makakaulit dahil hindi ka na magbibigay sa kanila. Anak, unahin mo naman ang sarili mo. Oo nga, ate. Magtatrabaho na ako ng seryoso. Gagawin ko ang lahat para hindi na rin kami magiging pabigat sa'yo. Totohanin mo yan, ha? Salamat naman kung ganon. Nay, nagugutom na ako. May pagkain ba? Mag-aain na si nanay. Ipaghahain niya yung si Bayaw. Sakto ang dating mo. Nay, tulungan na kita. Andito na si ate eh. Baka magbulungan pa sila ni Kuya Charles. Kuya Charles? Bayaw? Bayaw na agad? Hoy Charles, ikaw, anong ginawa mo? Bakit parang close na agad kayo? Alam mo na, ginamitan ko ng charm ko para tanggapin ako agad. So paano? Okay na kami, ha? Magpapakasal na tayo. Agad-agad? Oo naman, para masabihan tayo ng pari na humayo kayo at magpakarami. Yun ang pinamaganda, magpakarami. Tapos, para hindi ka na rin ninang, ha? Tayo na ang kukuha ng ninong at ninang. Ikaw talaga? Ewan ko ba sa logic mo, pero alam mo, sige na nga. Pwede naman. Yan ha, pwede ha. Magpaparami na tayo ha. Mamaya pwede na ha. Pumapayag ka na ha. Nay, Marco, sinagot na ako ni Gigi. Magpaparami na kami. Magpapakasal na kami next month. Grabe ka! Next month na kaagad! Parami na tayo agad. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok,
at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa